At gaya nga po ng nabanggit ko kanina, makakausap natin via Zoom. Yeah, via Zoom. Si Agri-Party List Representative Wilbert Lee. Pag-usapan natin, rice inflation, epekto ng El Nino phenomenon at ano nga ba itong diabetic-friendly rice. Magandang umaga po, Congressman Lee, and welcome po sa Super Radio DZBB. Umaga, Isa. Magandang umaga sa ating pong mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much po sa inyong pong muling pagpapaunlak sa amin dito sa ating programa. Anyway, Congressman, kamusta po, una po muna, no, kamusta po yung inyong pag-monitor sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na talagang ramdam na ramdam yung epekto ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura? Ako, grabe na, no? Talagang meron na, may apektado na talaga, no? In fact, 20 LGUs na yung nadeklarang nasa state of calamity, no? So kasama na dyan yung buong Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, hanggang San Andres, Palawan, Zamboanga. Napakarami, no? 20 LGUs na yun na deklarang ganito, no? So apektado na po dito ang ating production. Siyempre, pag apektado yung production, yung ating food security, pati kita ng ating mga magsasaka ay apektado. Hindi lang yan, no? Pati kalusugan, no? May napabalita ng mga namatay dahil sa heat stroke, no? Isa po yan sa ating tinututukan talaga, no? Lalo na yung pagbaba ng production at pagbaba ng kita dahil kaugnay niyan yung pangamba at takot na naman na pag nagkasakit. Walang pambayad, walang pambili ng gamot, walang pambayad sa hospital. Yan po yung talagang epekto. Kaya talaga po natin ito talagang tingnan. Aramdam na natin, napakainit talaga. Yun nga po, Congressman. Pero so far po, syempre may mga hakbang naman na ginagawa yung ating gobyerno para sinasabing maibsan yung effect nitong El Nino phenomenon. Kayo ho ba, kontento ho ba kayo? At kung meron ho ba kayong maisasuggest na solusyon pa? Lalo't nabanggit nyo nga kanina, 20 LGUs na yung nag-declare ng state of calamity. Well, Isa, no, tayo naman since last year talagang nakikipag-ugnayan na talaga tayo. No? Meron tayong mga short-term and long-term solution para dyan. No? Yung ating short-term solution, of course, yung mga ayudang ibinibigay natin sa ating mga magsasaka, hindi po natin dapat ito tigilan, dapat dagdagan, tuloy-tuloy at tama sa oras po ito dapat dumating. No? Kailangan po itong maibaba ng maayos, ng tama sa oras, no? Yung pong ating pakikipag-ugnayan sa DA especially, kasi as a DA para po dito rin sa mga drought resistant na or drought tolerant na seed crop varieties, no? Yung pong tinatawag nating drought tolerant and flood resistant seeds, no? Ito po yung gusto nating ipagamit katulad po ng paggagamit ng hybrid seeds, no? Ito pong ating pong cloud seeding operations, no? In fact, nung isang araw meron po akong na-attend na pinag-uusapan po kung ano po yung asin na gagamitin dito sa cloud seeding, no? Kasi ibang klaseng asin pala yung ginagamit diyan sa cloud seeding, no? Maliit na microns, no? 30 microns lang. Ang ating buhok ay 80 microns. No? So napakaliit, no? So yan po, no, yung cloud seeding, yung pong pakikipag-ugnayan natin sa NIAC dahil po sa yung pong mga sira at mga baradong kanal, mga irigasyon, mga water impounding facilities, dapat po ito magawa. At siyempre, suportado natin yung gustong mangyari ni Administrator Gillian, no, yung instead na open canal piping system na at saka drip irrigation yung gamitin, saka sprinkler system, no, dahil mas efficient ito sa paggamit ng tubig, no. And then of course yung pong pagtatayo ng ating mga post-harvest facilities and equipment para po kung kailangan na talagang anihin muna ay may ani at may mapaglagyan, no. Yan po yung mga short-term solution, ilan sa ginagawa po nating short-term solution. Of course, suportado natin po na dagdagan yung budget din ng NIA pagdating po dito sa budget deliberation ngayong taon, no, para po mas lalong maayos na itong mga irrigation system, no. Congressman, bago po yung long term, no, sundutin ko lang yung binanggit nyo kanina na ayuda para sa mga magsasaka. So far po, batay po sa mga namomonitor nyo o inyong pagbabantay, nakaka-receive ba talaga ng ayuda yung mga magsasaka? On time ba nila natatanggap yung ayuda? Well, iyan nga po yung sinasabi ko, Isa, no? Kailangan po, meron po tayong ayuda, napakarami po nating magandang programa, pero yun nga po, no, hindi po on time na dumarating, no? Kadalasan dumarating ito kung kailan tapos na, no, mag-aanihan na, o kaya nangyari na, nandiyan na, may problema na,
At ang isa ring dahilan dito, no, kagaya ng ating pong talagang sinusulong, tayo po ay nakikipag-ugnayan talaga yung napakaraming mga requirements, no, yung kilokilometrong requirements para sa mga ayudang ito, na para bang itong mga programang ito ay pakitang tao lang at ayaw talaga natin ibigay. No? So ito yung mga talagang tinututukan natin. Meron na po tayong mga napabawasan ng mga requirements, ito pong ang aking kong sinasabi, liberalized, simplified, and ito pong mga ayuda, no, na mga na na ginagawa na binibigay natin, yung mga requirements dati kapag lumapit ka, napakarami nga ng hinihingi, no, na mga requirements, no? So isa po itong dahilan, no. So yun po, no, kaya ito po ay talagang tinututukan natin. May mga ahensya na gaya ng sabi ko, talagang ito po ay gusto natin pong bawasan, no, Opo, para kasi napaka-importante po ng ayuda, Congressman Lee, di ba? Lalong-lalo na doon sa affected farmers na ngayon nila kailangan. Tapos gaya nga po nung nabanggit nyo kanina, minsan late na kung kailan mag-aanihan na o kailan tag-ulan na, doon pa lang nila nare-receive yung ayuda na dapat sana'y nagamit na nila. Tama kayo, no? Sabi ko, ano pang gagawin mo sa damo pag patay na yung kabayo, no? Mhm. Wala nang mangyayari diyan, no? Yan po yung tinututukan natin. Yung pong long term natin, of Go ahead. course, ito po establishment of Department of Water Resource Management, dahil napakarami pong iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mahigit 30 po ito na ang pinag-uusapan ay patubig, katubigan, at kadalasan iba't iba yung plano at direksyon, no? Wala pong salu-salungat, no? So ang dami pong nasasayang na pera, resources, at kadalasan nangyayari dahil iba-iba yung plano, hindi po nagagawa na lang, no, dahil nga po hindi magkasundo, no. So Mhm. dapat po ito ay talagang mapag-isa na sa Department of Water Resource Management. Tama po ba, Pagbabalik, Congressman Lee, itong Department of Water and Management, approved na to sa third and final reading, di ba, sa House of Representatives, kung di po ako nagkakamali. Pero sa Senate, hindi pa siya umuusad. Tama po ba? yes, tama po kayo, no. Opo. Tama Pero po. kayo ho ba personally, i-encourage niyo po yung Senado na ipasa na rin ito at least bago mag-so naman lang ni Presidente Marcos Jr. on July? Dapat po sana, no, kasi ito po ay kasama po doon sa LEDAC priority bills ng ating Pangulo, no. At nakikita naman natin, no, dahil po ngayon nga sa El Nino na to, napakahalaga lalo Mhm. ng pagsasabatas ng batas ng bill na to, no. Kailangan po ito pasa na ngayon, no. Yung isa, pagbabalik ng Kongreso ngayon, isang talagang aktibo nating iusad yung pong essential crop insurance, no. Mhm. Yan po yung gusto natin talagang isang long-term solution, dahil po katulad ng mga nangyayari ngayon, tagtuyot, pag ganito pong may mga kalamidad, wala pong naiiwan sa ating pong mga magsasaka, kundi utang, no? Yung pong kanilang Mhm. puhunan, hindi na ibabalik. So gusto natin, pag meron po nitong essential crop insurance, kahit papano, may balik man lamang yung puhunan ng ating pong mga magsasaka, no? At hindi yung utang lang yung naiiwan sa kanila. Opo. Yan Mhm. po yung mga isang long-term solution talaga na Mhm. nakikita natin kailangan nating isulong, Mhm. kailangan natin po sa ating mga magsasaka. Opo, yun nga po, napag-uusapan natin yung effect ng El Nino phenomenon at isa po sa mga nai-report kamakailan ng Philippine Statistics Authority yung pagtaas muli ng inflation rate sa 3.7% from 3.4 nitong March. And binabanggit din po ng PSA na mukhang papalo sa all-time high record yung rice inflation naman. Aminado naman sila na major contributor talaga yung usapin ng bigas sa inflation. Naalala ko, binanggit din po ni Congressman Joey Salceda na dapat ito talaga yung tutukan yung rice inflation. Pero kung kayo po ang tatanungin, Congressman Lee, papaano ba dapat na tugunan itong rice inflation? Ano pa, 'di ba? Ano pa yung kailangan na gawin kasi sarado na po yung DA sa rekomendasyon or sa bagay na magpataw po ng price cap o kaya ng suggested retail price. Pero kung kayo po, ano po yung maisasuggest nyo, Congressman? Well, una sa lahat, no, yung gaya na sinasabi ko lagi, dapat rice, no, na maating palay, no. Yun po yung unang-una sa lahat, kailangan mababa yung production cost, kailangan po pag nadagdagan natin, nabigay natin yung mga dapat natin ibigay sa kanilang mga subsidy, ayuda. Ito po yung isang paraan para po bumaba talaga yung ating pong production cost, no. Yung Mhm. isa pa, dapat pataasin din natin yung production, no, dahil pag tumaas Yun. yung production,
bababa po yung production cost, no? Mhm. Para sa kaalaman ng lahat, no, ang ating pong per hectare yield ay napakababa, 4 to 4.6 metric tons lang, no? Samantalang sa ibang lugar, it's 8 to 10 metric tons per hectare, no? Ano daw po ang reason, Congressman? Well, isang reason is napakalaki kasi ng cost na nalalagay natin sa labor, no, sa ating pong pagtatanim, no. So isa nga dito ang pinupush natin yung mechanization dito nga sa atin mechanization pa lang yung pinag-uusapan, sa ibang bansa digitalization na yung tawag nila, no. So sa atin isang paraan diyan is mag-mechanize talaga yung mga ating pong mga kababayan magsasaka. Although meron po silang resistance dito, may takot dahil lang sa kanila pag daw nag-mechanize, mawawala na raw sila ng gagawin, no? Hindi Yung po, mga farmers, opo. yung mga farmers, no, may resistance. Ang mangyayari po niyan, pag tayo ay nag-mechanize, mas magkakaroon sila ng mas maraming oras, mas maraming oras para gumawa ng ibang bagay, no, na makakadagdag sa kita nila, no. So kung halimbawa, yung pong traktora, yung pagbubungkal ng lupa, no, para maihanda yung 1 hektarya dati ngayon, kung kalabaw po yung ginagamit natin, naabutin po ito ng 1 linggo hanggang 3 linggo. Samantalang kung traktora po ang ginagamit, ito po ay araw lang ang binibilang, no? So, yung pong pagtatanim ng seeds, no? Napakaraming bagay po, yung transplanter, yung harvester. Kung ito po ay ma-mechanize po talaga natin, lalo pong tataas yung ating production, no? Yung pong ating PhilMec, isa po yan sa binabantayan natin dahil yung pera po dyan na nandyan. In fact, meron po akong i-final na House Resolution patungkol po dyan para tingnan at reviewin po kung ano po yung performance nitong PhilMec dahil po para sa kaalaman ng lahat, huling taon na po ngayon ng RCEP, no? Yeah. So, kailangan po natin tingnan kung ito pong RCEP ay kailangan natin ipagpatuloy, no? Dahil po yung pera po na nakukuha dito, nilalaan po natin, binibigay natin yung kalahati sa PhilMec, yung 5 billion isang taon. Ngayon pong taon, ang ine-expect nating collection po galing sa RTL abot po ng 30 billion, no? Napakalaki, no? So, tingnan po natin kung ito ba ay kailangan natin pagpatuloy na RCEP. Kasi yung nangyayari po dito, yung perang binibigay dito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka, no? Yun nga po, no, Yung kung naging effective ba itong RCEF? At dapat ba, Well, personally, dapat ba siyang i-continue? Well, yan po ang aking final na House Resolution bago po nagsara yung nag-recess yung Kongreso. Sa pagbabalik po, patawag po natin sila at titingnan natin, no, doon po natin i-evaluate kung kailangan po natin itong ipagpatuloy o hindi, no? Kasi yun nga po, doon po natin maralaman, doon natin marireview. Pero para sa akin, importante po na magkaroon po ng pondo yung gobyerno para po sa mechanization, no? Dahil isa po ito talaga sa nagpapataas sa ating production cost, no? Yung pong yung pong labor cost component ng pagtatanim po ng palay. So kailangan po natin ito ma-mechanize para po bumaba yung production cost natin. Which is ito po yung isang solusyon, mitigate dun po sa napakataas nating rice inflation. Naalala ko, Congressman, mga nakalipas yung mga statement na kahit papaano, umaasa pa rin kayo na makakamit yung 20 pesos na nabigas. Pero sa sitwasyon po ngayon, Congressman, di ba, ang DA na, ang PSA nagsasabi na mataas talaga ang rice inflation. Nararamdaman din naman ito talaga ng ating mga kababayan dahil kapag pupunta ka ng palengke o sa iba pang mga bilihan ng bigas, mahal talaga ang bigas. So, kaya pa bang matamo itong 20 pesos na to? Talagang wag na tayong umasa. Hindi na talaga maa-achieve to. Well, para sa akin, Isa, no, kasi importante sa kahit sinong pamahalaan, kahit anong pamahalaan, una sa lahat, yung siguraduhin na ang mga mamamayan ay may makakain, no, meron pong mabibiling pagkain. Una na nga, itong bigas, kasi lahat tayo kumakain ng bigas, no. Parang sa atin, nanghihina tayo pag hindi po kanin yung kinakain. Totoo po yan. Opo. Parang hindi tayo nabubusog, no? So, rice is life, ika nga, di ba? Rice is life. So, dapat po ito talagang siguraduhin ng gobyerno. So, para sa akin, kung tayo nga ay nakakagastos ng
trillion-trillion or billion-billion or trillion-trillion sa iba't ibang proyekto, bakit po hindi natin paglaanan ito ng pondo taon-taon, no? Mhm. Expense item po ito. Food security is a national security issue, lagi ko sinasabi. Therefore, if it is a national security issue, automatically dapat po ito ay expense item sa gobyerno, no? Mhm. So taon-taon dapat po tayo maglaan ng pondo para diyan, no? Para po bumaba. Kung kinakailangan na yung gobyerno bumili ng mahal na bigas at ibenta na mura, kailangan po natin itong gawin, no? Narinig mo kamakailan yung NFA, no? Mhm. Meron nga tayong murang bigas pero hindi naman ibinenta sa mamamayan ng diretso. O So sa piling nakakaisip traders po lang. Mhm. sa traders. Oo. So, para sa akin, kung kailangan ng gobyerno bumili ng mahal na bigas at ibenta ng mura, kailangan po itong gawin ng gobyerno, no? Meron po akong pinail dyan, yung House Bill 9020, ito po yung Price Subsidy Act, no? Ito po yung gobyerno sa pagbibili po ng palay sa mga lokal na magsasaka, papatungan po yung farm gate price ng 5 hanggang 10 piso Mhm. para masigurado itong mga magsasaka natin meron pong kita kahit anong Ayun. mangyari. Mm. Sila po yung ating food security soldier, Mhm. sila yung magsisiguro na kahit anong mangyari sa ibang bansa, may giyera man, may El Nino man, ay meron po tayong makakain, no? Pag siyempre may kita sila, Mhm. magsusumikap, tataas yung production, Mhm. siguradong may kita sila, siguradong may susunod po sa kanila. Yung pangamba natin na wala na gustong maging magsasaka, ay Mhm. masisigurado. Yung bill na to, magsisiguro rin na hindi sila titigil sa pagtatanim, no? Dahil anong mangyayari sa atin kung lahat tumigil na sa pagtatanim? Totoo Dahil po. hindi pa nga umaani, baon na sa utang, no? So Correct. yan po yung tinitingnan natin dyan. Apo. Kung meron kayong isa pang isinusulong sa Department of Agriculture, maganda to kasi dito sa Pilipinas, gaya nga po nung nabanggit ko kanina, rice is life. Para ngayon po, meron po kayong recommendation sa dito sa Philippines po meron na hubang province o particular na LGU na nagpo-produce po nitong diabetic friendly rice o talagang ini-import natin to? No? Ito po yung ERI 125 glycemic index, no, Mhm. na tinatawag. Pero sa ngayon meron na pong 10 probinsya na nasa trial na po, no, trial planting, at gusto natin ito in-hope natin na next year ito po ay talagang mailalabas na, no. In fact, ito pong ito pong tina-trial ngayon ng ERI ay napakababa ng yung GI, no, yung tinatawag na glycemic index, ay ito po ay nasa 44. 55 pa daw yung glycemic index nito. Yung normal na kinakain natin bigas, na puting bigas, ay nasa 70 ang Oh. glycemic index nito, no. Mm-mm. Itong dinurado, no, na special na pagkain sa atin, no, napakataas pala ng glycemic Oo nga, index. yun pa naman yung masarap. Hindi dorado. Oo. Pero Napakataas pala kung nito. sakasakali na mapalakas natin or mapataas yung production nitong diabetic friendly rice, no, how much naman to? Baka naman hindi naman to abot kaya sa ating mga kababayan, baka sobrang mahal, 'di ba? Well, actually sa ngayon ito talaga ay mahal, no. Maabot ito ng 200, no, Mhm. hanggang 400 depende sa klase, no. Talagang mahal ito. Kaya kailangan po talaga natin ito suportahan, pataasin yung production para bumaba po yung cost dito, no. Mhm. Pag lahat na siyempre ito na yung tinatanim, dumami na po yung production nito, dumami na yung supply nito. Ito po ay siguradong bababa, no. Yung isa pa dito, no, mahal ito pero pag nagkasakit ka naman ng diabetes, Mas mas mahal mahal. ang gamot. Mahal. Mas mahirap ang gamot. So prevention is always better than cure, no? Opo, So kung i-clear ko lang po, tama po ba itong diabetic friendly rice, ito po yung Adlay o iba pa to? iba pa to, no? Isa lang po Mm. yan, no? Mhm. Iba pa yan, no? Iba't ibang klase po itong dinedevelop ng ating IRI. Mhm. May nagtatrial na sila sa 10 probinsya ngayon. Ayan, sana nga no, mapalawak pa yung trial para dito sa diabetic friendly rice kasi dito nga sa Pilipinas, maraming mga cases ng yung diabetes na syempre dapat na tinutugunan din ng ating gobyerno para hindi lahat tayo magkaroon ng tayo pa naman mga Pilipino, 'di ba, kung bukod sa mahilig sa kanin, mahilig sa mga matatamis na pagkain, matataba at kung ano-ano pa. So sana masuportahan. Ito bang Congressman, may sapat na fund ba sila para dito? Meron sila dito, no? Para dito sa research na to, talagang naglaan po ng pondo para dito. At in fact, ito rin yung isang utos po ng ating Pangulo, talagang bilihan po ito. Dito nga sa katatapos na 6th Rice Congress, no?
ng Erie, prinisinta na nga ito sa Pangulo natin, no? At hinutos niya na ito po ay bilisan, no? At Ayun. hopefully by next year ito po ay mailabas na talaga sa merkado at ito po ay maipamigay na natin sa ating mga magsasaka para ito na itanim. Ayun, sana nga po't matuluyan. Anyway po, Congressman, maraming pong salamat sa inyo pong panahon at sa uulitin po, Congressman Lee. Thank you so much po. Maraming salamat po, Isa. Katatapos ng show namin sa GMA rin. Oo no? nga pala. Tama. Every Sunday nga po pala yun. Thank you so much, Kong. Lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat po, Isa. Maraming salamat. Yan po si Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List. Uy, maganda. Kinikilingan, walang pinopro